Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol." Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibhasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin, kusa ko itong ibibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin muli. Ito ang utos sa tinanggap ko sa aking Ama. Mga kapatid ko, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Masaya po tayong natitipon sa ika-4 na gabi ng ating paghahanda sa nalalapit na kapistahan ng ating Pintakasi San Jose. Minamahal ko mga kapatid, kinikilala natin si San Jose bilang amain ni Jesus at tagapangalaga ng banal na pamilya. Para bagang siya'y isang butihing pastol sa buhay ni Jesus at ni Maria. At magpasahanggang ngayon, siya'y ating kinikilala bilang tagapangalaga ng pamilyang ito. Bago po natin simulan ng pag-inilay patungkol sa buhay ni San Jose, nais ko muna pong magpakilala. Ako po si Father Leo, at kapangalan ko po ang ating bagong Santo Papa. No? Masaya po ako pero wala po akong kinalaman kung bakit iyon ang ginamit niyang pangalan. Siya po si Pope Leo XIV. Pero pag isinalin sa Tagalog, ito ay si Papa Leon ika-14. Masaya po ako sapagkat mula nung siya'y mahalal bilang Santo Papa, ang pangalan namin ay lagi nang binabanggit sa misa. Kahit nasa misa sa patay, mamarinig ninyo ang Papa Leon or Pope Leo XIV. Pero ginamit ko itong panimula upang makita natin ang kabutihan ng Diyos sa atin bilang isang simbahan. Hindi nakalilimot ang Panginoon sa atin. Maaaring nawala ang ating dating Santo Papa, pero hindi nagtagal. Pinalitan niya ito agad. Mabuting Santo Papa. Hindi nakalilimot ang Panginoon. Kaya tayo ay mayroong dahilan upang magpasalamat, upang magdiwang, upang ipagpatuloy ang kapistahan ni San Jose. Kasabay din po nito, yung pagpapasalamat natin sa pagkakaroon ng bagong mabuting pastol sa gitna natin, ay ang tema natin ngayon sa ating Ebanghelyo. Nagpapakilala si Jesus bilang isang mabuting pastol na siyang mayroong kakayanang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa kapakanan ng kanyang mga tupa. Kaya niyang magsugal at magbuwis ng kanyang sariling buhay alang-alang sa kanyang kawan. Minamahal ko mga kapatid, una nating tingnan si Jesus sa mga pagililay na ito. Si Jesus bilang isang mabuting pastol. Marapat lamang kapag tayo ay tumatawag kay Jesus na mabuting pastol, tayo kaya ay mabuting kawan? Hindi bagay sa isang mabuting pastol ang may masamang kawan o di kaya'y pasaway na tupa. Kaya nga siya mabuting pastol
dapat makuha natin sa kanyang magandang katangian bilang mga mabubuting tupa, bilang mababait na kawan ng mabuting pastol. Minsan po sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. At yan ang pangunahing katangian ng isang mabuting kawan, ng isang mabuting tupa, marunong makinig. Kahit naman sa unang tipan o sa lumang tipan, ito ang utos ng Diyos sa mga tao sa kanyang bayang Israel. Hear, O Israel, pakinggan ninyo, O bayang Israel, pakinggan ninyo ang mga utos na ito, pakinggan ninyo ang mga batas na ito. Kahit na ang 10 utos ay binigay kay Moises sa pamamagitan ng bato, hindi naman ito basta lang pinabasa. Ito'y binigkas, ito'y pinadinig sa mga tao, at ito'y narinig nila. Kaya ang unang katangian ng isang mabuting tupa ay marunong makinig. Kaya ang isang guro, gusto niya ang kanyang mga estudyante marunong makinig. Kapag hindi nakikinig sa classroom, pasaway yun. Walang matututunan. Sapagkat ang taong marunong makinig, marunong sumunod. Ang taong marunong sumunod, marunong tumupad. Ang taong marunong tumupad, marunong tumalima sa kalooban ng Diyos. Sa mga sandaling ito ng ating buhay, minamahal ko mga kaibigan, tayo ba ay marunong makinig sa bulong ng Espiritu Santo? Unang bagay na natutunan din natin sa ating pintakasing San Jose, kung paano niya pinakinggan, kinilatis ang Espiritu, inalam niya sa kanyang katahimikan ang kalooban ng Diyos patungkol sa kanyang magiging asawa. Iiwanan niya ba ito ng tahimik? Marahil ito ang pinakamagandang gawin upang hindi mapahiya si Maria. Pero hindi yun ang kalooban ng Diyos. Iba man ang gusto ng kanyang puso, kinilatis niya mabuti ang gusto ng Diyos. Inalam niya, nakinig siya, sumunod siya, tumalima siya, tumupad siya sa nais ng Diyos sa kanyang buhay. Minamahal ko mga kabatid, si Jesus bilang isang mabuting pastol, nagtuturo sa kanyang mga tupa upang makinig. Di ba po ang tupa, nearsighted lang? Hindi sila farsighted. Hindi nila makakilala ang pagdating ng kanilang amo, ang pagdating ng kanilang pastol mula sa malayo. Pero kapag mula sa malayo, pumaswit na ang kanilang pastol, o di kayo pumalakpak na, o di kayo tumawag na, mabilis nila itong naririnig, sapagkat malakas ang pandinig ng mga tupa. Kaya yan ang ating tatandaan. Ialay din natin sa ating mahal na pintakasing San Jose, ng lahat ng parishioners dito sa Gagalangin, dito sa San Jose, marunong makinig. Maaring bingi ang tenga natin at maraming bingi. Pero hindi tayo nakakalimot na damahin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. At yan lamang mapapatunayan ng isang mabuting pastol kung siya'y mayroong mabuting tupa. Kung ang kanyang kawan, kanyang tupa, kung ang kanyang sambayanan ay marunong makinig at magsaloob ng kalooban ng Diyos. Pangalawa po, bilang isang mabuting pastol, o nag-aalay siya ng kanyang buhay alang-alang sa kapakanan ng kanyang mga tupa, handa niyang ibuwis ang kanyang buhay sa gitna ng panganib. Kapag ipapasok na niya sa isang kuweba o sa isang kulungan ng kanyang mga tupa, wala naman yung pintuan. Walang isang mamahaling gate na metal. Alam niyo po kung anong ginagawa ng isang butihing pastol? Siya mismo ang tumatayong pinto para sa kanyang mga tupa upang makapasok at upang makalabas mula sa kulungan. Ginagarantiya niya ang kaligtasan ng bawat tupa na papasok sa kanyang kawan, na sa pamagitan niya doon sa harapan, walang asong gubat na makapapasok, walang kalaban na magnanakaw, walang papasok na masamang loob para katayin o patayin ang kanyang mga tupa. Bago gawin yun, siya muna ang kakagatin, siya muna ang aawayin ng asong gubat,
Siya muna ang lalabanan ng mga masamang loob over my dead body, sabi nga ng isang butihing pastol. Minamahal ko mga kapatid, si Jesus ay pastol, pero si Jesus din ay tanggol. Siya ay butihing tagapagtanggol ng kanyang bayan. Si Jesus ay mabuting tagapagtanggol ng kanyang kawan. Hindi niya kailanman nanaisin na masira isa man sa kanyang mga tupa. Ibubuwis niya ang kanyang sariling buhay alang-alang sa mga ito. Huwag lamang masira ang kanyang pamayanan. Huwag lamang masira ang kanyang sambayanan. Huwag lamang magkawatak-watak ang kanyang pamilya. Minamahal ko mga kapatid, si Jesus, kaya niya magbigay ng sariling buhay para lang sa ating upang magkaisa. Upang tayo ay mapangalagaan, upang tayo hindi mapawalay sa isang kawan ng ating amang nasa langit. Si Jose, ganyan din po. Isang butihing tagapagtanggol ni Maria at ni Jesus. Oo, maaaring nalungkot siya nung mabalitaan niyang nagdadalang tao si Maria, pero hindi niya alintana ang hirap ng kanyang kalooban. Nag-give way siya, nagparaya siya, inalam niya ang tunay na katotohanan at siya'y naging amain ni Jesus at tuluyang pinakasalan si Maria. Hindi ito taliwas sa kanyang kalooban. Kapag alam niyang ito ang kalooban ng Diyos, ito na rin ang kanyang kalooban. Kaya't kapag kayo'y nananalangin, minamahal ko mga kaibigan, huwag tayong magdidikta sa Panginoon kung anong gusto natin. Kapag kayo'y nagdarasal, inaalam natin ano ba ang nais ng Diyos sa yugtong ito ng aking buhay. Kapag ikaw ay nagdasal, itinatapat mo ang iyong kalooban sa kalooban ng Diyos hanggang sa ito'y maglapat at maging iisa na lamang ang kalooban ng Diyos at ang aking kalooban. At pag ito'y nagtapat, ito ang bunga ng magandang panalangin. Minamahal ko mga kapatid, si San Jose, isinasalarawan niya ang mabuting pastol na si Jesus. Bilang isang pastol, bilang isang tanggol, sapagkat minana rin ni Jesus ang pagbabantay ni Jose sa kanyang pamilya, ang pangalaga ni Jose sa kanyang pamilya, ang pagtatanggol ni Jose sa kanyang pamilya, at ito'y natutunan at nakita ni Jesus sa kanyang paglaki. Kaya nga, nung si Jesus ay magpakilala na ako ang mabuting pastol, pastol na nagtatanggol para sa kapakanan at nag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga tupa. Pangatlo po, minamahal ko mga kapatid, hindi lamang pala pastol ang pagkilala ni Jesus, hindi lamang pala tanggol ang kanyang pagpapakilala. Pwede rin nating sabihin, si Jesus ang mahabaging tagapaghatol. Pastol, tanggol, at ngayon ay hatol. Siya'y humahatol hindi upang tapusin ang buhay. Siya'y humuhusgat, humahatol hindi upang ibaba ang iba. Siya'y humahatol upang ibigay niya ang katwiran, ang katarungan para sa kanyang kawan. Hindi ba't ganito ang isang mabuting pastol? Kaya siya mayroong bakulo, kaya siya mayroong tungkod, at yung tungkod niya ay mayroong paganon upang siluin niya ang mga tupang pasaway at ilagay muli sa tamang direksyon. Yung mga nagwawala, yung mga naliligaw ng mga tupa, kinakailangang hampasin ng pastol, kailangang hatulan ng pastol, kailangang siluin sa pamamagitan ng kanyang tungkod upang ilagay muli sa dapat na kalagyan. Di ba't bilang isang mga hatol, tinitingnan din ng mabuting pastol, ano na kaya ang kalagayan ng kanyang mga tupa? Kamusta na kaya sila? Kaya meron siyang langis na bitbit upang punasan ng mga pilay ng kanyang mga tupa, upang punasan
ang dibdib ng kanyang mga tupa sa gitna ng lamig, upang sa gayon, hindi sila manghina, hindi sila mamatay. Minamahal ko mga kapatid, ganyan ang mabuting pastol. Si Jesus na ang alaga bilang tagapaghatol para sa atin, upang malaman natin kung tayo'y nasa katwiran pa o tayo'y nasa mali. At kung tayo'y naliligaw, idadaan niya tayong muli sa tuwid na landasin. Hindi siya nagpapabaya, hindi tayo maliligaw kapag tayo nakikinig sa ating mabuting pastol, kapag tayo sumasama sa kanyang kawan. Hindi ba't si Jose ay ganyan din? Siya'y ama ng katwiran? Matuwid siya. Matuwid itong si Jose, sabi sa Ebanghelyo, sapagkat tinanggap niya si Maria at inuwi niya sa kanyang bahay. Matuwid siya sapagkat hindi siya nang iwan. Hindi siya umalis sa tabi ni Maria hanggang sa maipanganak si Jesus, hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. And that is being man of righteousness. Yun ang pagiging matuwid. Ang umaharap sa gitna ng pagsubok, kahit sa mga tukso, hindi nagpapatinag, hindi nagpapadaig, laging tagumpay at panalo sa gitna ng mga hamon sa buhay. Minamahal ko mga kapatid, ganyan ang pagkilala sa atin ni Jesus. Isang mabuting pastol, isang mabuting tagapagtanggol, isang tagahatol, upang isa man sa atin ay hindi mawalay sa Kanya. Si Jose, nabuhay bilang isang butihing pastol sa banan ng mag-anak. Siya'y naging tagapagtanggol sa gitna ng hamon ng buhay kina Maria at Jesus. Sa bandang huli, ang kanyang hatol ay katwiran, kaya ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang buhay na walang hanggan. Bilang mga mamamayan o bilang mga deboto ng San Jose dito sa Gagalangin, sana tayo rin ay gamitin ng Panginoon na maging pastol sa ating pamilya, sa ating pamayanan dito sa ating parokya, at sana'y manatili tayong tagapagtanggol ng ating sambayanan. Huwag natin itong iiwanan, huwag nating pagtataguan, huwag nating hahayaan lamang sa iba. Hindi dapat ito mauwi sa kalaban. At pangatlo, hayaan natin na ang manguna sa atin ay ang tamang hatol, ang buhay na matuwid, ang katwiran at katarungan ng Diyos, ang manaig sa atin. Nakakatuwa po, minamahal ko mga kaibigan, sapagkat maliban po sa kapangalan ko si Pope Leo XIV, nais ko rin pong i-share sa inyo na ako po ay nakatalga ngayon sa seminaryo, sa San Carlos Seminary bilang Director ng Theology Department, yung mga malapit ng maordinahan. At ako rin po yung minister ng Vocation Promotion dito sa Archdiocese of Manila. Natutuwa po ako nung pagdating ko, ang daming kabataan. At kanina po nagtatanong ako, sino sa inyo magpapare? Naku, nagturuan na. No? Ito po, siya po, ito po, pwede po. Pero yung sarili ayaw i-volunteer. Ang dami-dami, oh. Sabi ko sa kanila, kilala niyo ba si Father Nolan? Ba't hindi ko kayo nakikita sa kanyang mga lakad-lakad? No? Pero masaya po, ako't nakita ko mga kabataan dito sa ating parokya. Sila ay maaring pagmulan din ng mga bukasyon. Pero gawain ko rin po na humingi sa inyo ng tulong upang magdasal para sa banal na bukasyon ng pagkapari o ng religious life. Mabisa ang panalangin ng mga nanay. Mabisa ang panalangin ng pamilya kung nais nating magkaroon ng panibagong Pope Leo XV, no? In the future. Malay nyo, galing sa Gagalangin. Sino bang mag-aakala ng Santo Papa ay nanggaling sa Peru at isang misyonero na Order of St. Augustine, di ba? Walang umakala noon, walang nag-isip. Mahusay ang Espiritu Santo at kaya niyang kilalanin ang mga batang narito kahit magtago pa kayo, kahit umiwas pa kayo,
kilala kayo ni Jesus sapagkat siya ang mabuting pastol, ang tumatawag sa kanyang mga tupa na nagdadala sa luntiang pastulan. Bibigyan tayo ng kaginhawahan sa kabila ng ating mga paghihirap. Basta marunong makinig ang isang mabuting tupa. So from now on, my dear children, my dear young men, learn to listen to the voice of God inside your heart. Amen.